Tingnan ang lahi ng pamilya natin. Napakahalaga. Basta ang magkadugtong na kadugo ay magdikit. May bubuhay ang kapangyarihan ng dragon. Ngayon matatapos na sa'yo. Tamad na tao ka. Lolo, alam kong kinakagalitan mo ako, pero di ka ba pwedeng pumili ng lugar? Kapag sinisigawan kita, sisigawan kita. Kailangan ko bang pumili ng araw? Tumatanda ka ng walang silbi. Inilapit ko sa'yo ang mga babae, pero ayaw mo silang higaitan. Naku po, walang pag-asa ang lalaking iyon. Sana sa dakilang awa mo, pagkalooban mo ako ng panganay na apo, buhat sa langit. Lolo, ang milk tea niyo po. Bumukso ang gintong dragon, dumating ang tagapagmana. Ito ang aking panganay na apo. Ano to? Gintong dragon yan. Apo ko sa tuhod. Ethan, kailan ka? Nagkaanak nito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Paano ito nangyari? Yung babae mula 6 na taon? Apo sa tuhod. Sabihin mo agad kay Lolo. Ang pangalan mo. Sino ang nanay mo? Hindi sila human trafficker, di ba? Tingnan mo. Bilisan mo, habulin siya. Huwag, makatakas ang apo ko sa tuhod. Huwag kang mag-alala, hahabulin ko siya agad. Leo, Mama, bilis uwi na tayo. anong problema, Leo? Anong nangyari? Mama, bilis. Lahat, maghiwa-hiwalay at maghanap. Hanapin dito. Leo, ano nang nangyari talaga? Mommy, sa susunod, huwag na tayong magpa-deliver dito. May mga human trafficker dito, at kaya nilang gumawa ng mahika. Human traffic. Aha. Nagpalabas siya ng napakaraming gintong dragon sa tabi ko. Mabuti na lang tumakbo ako ng mabilis, kundi nahuli nila ako. Pero, malinaw na ang address ng delivery ay opisina ng Siguro nagkamali lang ng intindi si Leo at natakot. Pasensya na, Leo. Kasalanan ito ni Mom dahil hindi kita inalagaan ng maayos. Huwag kang mag-alala, hindi ka napapayagan ni Mom na magpa-deliver mag-isa ulit. Mommy, hindi mo kasalanan yon. Kinuha mo lang ang daming orders para bayaran ang tuition ko. Kasalanan lahat ni Daddy dahil wala siya dito. Kung nandito siya, hindi na kailangang maghirap ni Mommy. Mommy, nasaan ba talaga si Daddy? Bakit hindi natin siya hanapin? Leo, dahil ganito na ang nangyari, hindi na to itatago sa iyo ni Mom. Sa totoo lang, ang daddy mo ay patay na. Patay na si Daddy? May lakas pa ring bumahin. Nagdala kayo ng napakaraming tao para maghanap at hindi nyo pa mahanap ang apo sa tuhod ko. At itong sumpa ng CCTV, dapat ngayon pa ito masira. Sa lahat ng oras, walang kwenta. Mga salot kayo. Kawawang apo sa tuhod ko. Nasaan siya? Kumakain ba siya ng maayos? Natutulog ba siya ng mahimbing? Sige na, Lolo, tigilan mo ang pagwawala. Bagaman hindi ko malinaw na nakita ang mukha ng bata, may paraan ako para mahanap siya. Anong paraan? Kung titingnan ang edad niya, dapat nasa kindergarten siya. Nakausap ko na ang lahat ng kindergarten sa Veridia City para magsagawa ng any comparison sa bawat bata. Sigurado akong mahahanap ko ang anak ko. Mabuti. Ihanda ko yan para sa iyo pag uwi natin. Masarap na bagay. Okay. Baboy na may sarsa. Leo, Ay, Binibining Chen. Binibining Chen, bakit po kayo naparito? narito ako upang makita kayo. Ginang Xu. Malapit nang magsimula ang klase, ngunit ang matrikula ni Leo ay hindi pa nababayaran. Kung hindi mababayaran agad, baka mapilitang umalis si Leo sa paaralan. Makakabayad ako ng matrikula, sigurado. Binibining Chen, maaari po bang kausapin ang paaralan at humingi ng ilang araw pa? Sige po, gagawin ko ang lahat. Gayon din, Ginang Xu. Ito'y maliit na regalo mula sa mga magulang sa aming klase. Sana'y makatulong ito sa inyo. Ay, hindi ko matatanggap ang pera mula sa Tanggapin nyo na lang. Si Leo siya'y napakagaling na bata. Lahat siya'y gusto ng lubos. Walang gustong makita siyang umaalis sa aming klase. Salamat po, Binibining Chen. At salamat sa inyong lahat. Sisikapin ko talaga ang makakaya. Makakabayad ng matrikula agad. Sige po, aalis na ako. Paalam, Leo. Mama, pwede pala akong pumunta sa karaniwang kindergarten. Ang matrikula sa Dream Start ay napakamahal. Sobra ang pagod ni Mama.
Leo, ikaw ang kayamanan ni Mama. Laging gagawin ni Mama ang lahat upang mabigyan ka ng pinakamahusay. Huwag kang mag-alala, makakalap ako ng matrikula, sigurado. Nasaliksik na namin ang karamihan sa Veridia City, ngunit hindi pa namin nakikita ang batang master. Susunod, plano naming hanapin ang Dream Start Kindergarten. Bilisan nyo at halughugin ang lugar. Kailangan nating mahanap ang bata. Opo, Ginoo. Ginoong Shen, mag-ingat. Ikaw. Ikaw, Ishen, ayos ka lang po ba? Ishen, Ishen, siya kaya ang ACC ng Firefly Group. anong problema mo? Di mo ba nakikita kung saan ka pupunta? Hindi siya ang may kasalanan. Ako ang bumangga sa kanya. Ayos lang, ayos lang. Naku, nasira ang painting. Ito ang painting para kay Yixi. Paano mo ito dineliver? Patawad po, patawad. Ano ang silbi ng patawad? Nasira na ang painting. Ano ang gagawin natin? Sige, kung nasira, nasira na. Humanap na lang ng ibang regalo para kay Yixi. Pero Vishen, ang painting na ito, talagang inaabangan ito ni Yixi. Kung papalitan natin ang regalo sa huling minuto, dahil sa ugali niya, sigurado, maapektuhan ang ating pakikipagtulungan. Kaya kong ayusin itong painting. Subukan ko po. Ikaw, binibini, kahit natatakot kang ma-report, huwag kang magsabi ng ganitong kakakatwa. Ito ay oil painting, hindi ito delivery bag. Paano mo magagawa ng tulad mo, isang delivery person? Kahit malaki ang sira sa parte na ito, maaari natin itong ayusin gamit ang wax paste, repair paste, tapos kulayan ng naayos sa orihinal na estilo. Pakisuyo, hayaan niyo lang po akong subukan. Kaya ko po ito. CJ, bigyan mo siya ng kailangan niya, ihanda lahat ng kailangan niya. Opo, sir. Ang galing naman. Isang delivery person pala ay kayang mag-ayos ng oil painting. Kaya pala sinasabi ng mga tao na huwag mong apihin ang mga delivery guys and girls. Talagang puno sila ng mga natatagong talento. Naayos na. Walang kapantay. Ang galing ko noon, pinakamagaling sa buong batch ko. Anumang oil painting na naayos ko, kapag di tiningnan sa magnifying glass, ay perpekto ito. Pinakamagaling sa batch mo. Oil painting ba ang major mo? Kailangan ko ng secretary. Gusto mo bang tanggapin ang trabaho? Ako, Agad na kailangan ng kumpanya na may kasanayan sa pinta na langis. Sa tingin ko, bagay na bagay ka. pero hindi ko man lang natapos ang edukasyon. Ang degree ay tanging simula lang upang ipakita ang kakayahan at naipakita mo na ang iyong kakayahan sa akin. Kung payag ka, magsimula ka bukas. Payag ako. Ang galing. Ang tuition ni Leo ay ayos na. Halika na, ipasok ang gamit. Pagkatapos mong ilipat lahat, bilisan mo't kunin ang susunod na karga. Lolo, anong ginagawa mo? Siyempre, para ito sa aking apo sa tuhod. Inaayos ko na ang lahat para sa kanya. Tingnan mo ang mga laruan. At mga damit na ito, lahat para sa aking apo sa tuhod. Binili ko na lahat para sa kanya. Napakarami. At ang mga share sa pangalan ko, pribadong jet, ari-arian, alahas. Pinagawa ko na sa abogado lahat sa pangalan ng aking apo sa tuhod. Handa na ang lahat. Naghihintay na lang ako sa kanyang pag-uwi. Ishen, Tagapangulo, nahanap na namin ang batang amo. Nasaan ang bata? Dream Start para lang panimula. Tara, iwi na natin si Leo. Hello po, Yumas Chen. Nakarating na kami sa kindergarten. Nakuha ko na ang tuition fees. At nakahanap na rin ako ng bagong trabaho. Kaya, pakisuyo po na tulungan niyo ako na isauli ang mga donasyon. Pupunta na ako dyan para hanapin ka. Sige po. Sinira mo ang remote car ko, bayaran mo. Leo, bumangon ka. Leo, okay ka lang ba? Mommy,
Masakit po ang braso ko. Halika na, Leo. Magpatingin na tayo sa doktor. Tigil dyan. Nabangga mo anak ko, tatakbo ka na. Bangon na, anak. Mommy, sinira nila ang remote car ko. Bulag ka ba? Anak ko'y ganito kalaki, nakatayo lang dito, at nabangga mo pa siya. Mas mabuti pang humingi ka ng paumanhin at bayaran ng kotse. Tumatakbo lang naman ang anak mo at siya ang nakabangga sa amin. Kahit nga nagasgasan pa ang braso ng anak ko. Kung may dapat humingi ng paumanhin, ikaw yun. Mga mahihirap kayo, hihingi ako ng paumanhin sa iyo. Alam niyo ba kung Wala akong pakialam kung sino ka. Nasaktan ang anak ko sa anak. Hindi ka lang dapat humingi ng paumanhin, kundi bayaran din ang aming gastusing medikal. maliit na gasgas lang at gusto mong mangikil ng pera, ang hirap ninyong dalawa. Kahit ipagbili ko kayong dalawa, hindi ninyo mababayaran ang lorwang kotse ng anak ko. Dapat kang magpakita ng respeto. Respetuhin ka, hindi ka karapat-dapat. Marami na akong nakitang tao na tulad mo, hindi makakain, pero ipinipilit mo pa ring isali ang anak mo sa mga mayayaman. Gusto mong makalabas sa iyong antas panlipunan, pero sa totoo lang, hindi ka man lang karapat-dapat magdala ng sapatos ng anak ko. Paano mo nagawang insultuhin ang anak ko? Humingi ka ng paumanhin agad. Humingi ng paumanhin sa iyo. Ininsulto kita, anong gagawin mo? Hindi lang kita iinsultuhin, tuturuan kita ng leksyon. HMPH. Leo, tama. Hayaan mong linawin ko, mas mabuti pang makinig ka. Humingi ka ng paumanhin sa anak ko agad. Kung hindi, ikaw at ang anak mo ay PayPal abasin sa Dreamstart. Pag-aari mo ba ang Dreamstart? Anong karapatan mo? Ito ang aking karapatan. Sinampal mo si Mommy. Lalabanan kita. Bitawan mo ako. Leo, Gaano katagal papuntang kindergarten? Mga kalahating oras. Bilis, kailangan kong makarating sa Dreamstart sa 10 minuto. Opo, sir. Leo. Leo, susunduin ka ni Mama. Sa ospital ngayon din. Pigilan niyo siya. Kung di siya humingi ng tawad, hindi siya alis. Leo. Bitawan niyo ako. Kapag may sa anak ko ngayon, lalabanan kita hanggang kamatayan. Lalabanan mo ako. Ikaw. Sino ka para magdikta sa akin? Bakit ganyan ka? Nasugatan ang bata, at hinaharangan mo pa rin. Kung may mangyari, kaya mo bang panagutan? Nakita naming lahat, malinaw na anak mo, ang siyang bumangga, tapos magpapabebe ka pa matapos manakit. Oo, sobra kang wala sa sarili. Nasaktan mo ang anak ng iba, at ayaw mo pang paalisin. Wala ka bang konsensya? Sino ka para sabihin yan? Nanuntok ka pa. Sobra na yan. May karapatan ka bang magsalita? Masyado kang mayabang. Di mo alam bawal manakit. Kailangan ko pa ba? Naturuan mo kung paano. Ang yabang mo. Bilis, tawagin ng principal. Hindi pwedeng ang mga anak namin sa parehong kindergarten kasama yan. Sabi ko, saktan. Sinasabi ko sa inyo, sa Dreamstart Kindergarten, ako ang masusunod. Kung sino ang gusto kong paalisin, paalisin ko. Kung gusto kong mawala ang bata, mawawala sila. Ito ang Dreamstart Kindergarten. Hindi mo lugar ang maging mayabang dito. Chen, makialam ka agad. Kung hindi, may masasaktan ng malubha. Hindi lang iligtas siya, kundi pati na rin ang ganitong tao. At ang anak nito ay mag-withdraw sa paaralan. Hindi matatagalan ng Dreamstart ang ganito. Mga magulang at ang kanilang mga Magulang, bitawan mo ang tao. Ikaw, isang guro lang, nagmautos sa akin. Hindi ako bibitaw. Anong magagawa mo sa akin? Kung hindi ka bibitaw, tatawag ako sa pulis. Nakita ko ang surveillance. Anak mo pala, ang nanakit kay Leo at sa nanay niya. Mukhang malapit sila sa isa't isa. No, ano? May relasyon ba kayong dalawa? Huwag mo akong laiti, bitawan mo ako. Ay, tingnan mo, nandito pala ang kabit mo. Sumusobra ka na naman, no? Tawagin mo ang pulis para sa akin. Dakpin ang babaeng ito, at ang pasaway na anak na ito, at ang lahat ng mga nakikisawsaw. Dakpin ang lahat ng mga makagut. Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Bingi ka ba? Sabi ko itong pasaway na anak, hindi lang itinulak ang anak ko, kundi sinira rin ang laruan na nagkakahalaga ng $60,000. Sabi ko, dakpin siya at ang anak at ang lahat ng mga makagut. Dalhin silang lahat, at paalisin ang lahat ng bata, ng mga ordinaryong tao. Opo. Talagang wala kang pakundangan. Ang Dreamstart ay isang kindergarten na itinatag ng Firefly Group. Walang sinuman ang mga ngahas maging bastos dito. Seguridad, tawagin ang pulis. Bulag ka ba? Asawa ko si Jason Zhang. Siya ang bagong tayong punong tagapamahala ng Firefly Group. Asian, narating na natin ang kindergarten. Anak,
nandito si Daddy para iwi. Para sa asawa ko, durugin ang hamak. Tulad mo, na hindi man lang sulit, $600. Ay, kasing dali ng pagdurog ng langgam. Gusto mong subukan ako, kaya pala siya si General, asawa ni Jizang. Dream Start Kindergarten, direktang nag-uulat kay Jizang, kaya ang asawa niya ay pwede gawin kung anong gusto niya dito. Tama, malaki ang kapangyarihan ni I. Huwag nang banggitin si Miss Chen. Kalimutan si Miss Chen. Isa lang siyang empleyado. Kahit ang prinsipal ay hindi maglalakas loob. Napakasama ng kapalaran ng ina ng bata, na makatagpo ng ganitong kalaban. Nakakaawa. Kaya pala ikaw ang asawa ni Izang. Ngayon alam mo na, di ba, ano ang gagawin mo? Paumanhin po. HMPH. Kanina, binabastos nyo ako ng todo, di ba? Bakit kayo umuro? Sinasabi ko sa inyo, huwag akalain na magaling kayo dahil lang sa maruming pera. Para sa akin, kayo ay mas mababa pa sa aso. Ma'am, pasensya na pakiusap, hayaan nyo munang dalhin ang anak ko sa ospital. Mag-ipon ako ng pera, pambayad sa laruang ito. Ngayon alam mo nang humingi ng paumanhin. Huli na. Ma'am, nakikiusap po ako. Kung hindi madala agad sa ospital si Leo, may mangyayaring masama. Ano ang malas ng anak mo? Para sa akin, kayong lahat, imulat mga mata, at manood ng mabuti. Ito ang nangyayari kapag ako'y inalipusta. Hoy, Ginang Zhang. Mahirap ang buhay ng nanay ni Leo. Mag-isang pinalalaki ang anak niya. Hindi mo ba siya mabigyan ng tsansa? Ang ginagawa ko, ay hindi mo problema. Hindi mo na lang ba gagawin para sa akin? Pabor. Isa ka lang empleyado. Akala mo gagawan kita ng pabor. Babalaan kita. Huwag kang makialam. O patatalsikin din kita. Umalis ka. Huwag mo akong sobrahan. Nagsasobra na ako. Tapos, magsalita ka pa. At I blacklist kita sa very Diasit. Tingnan mo, ako ang nagpapatakbo ng Dream Start. Maliban kung ang tatay ng anak ay ang CEO ng Firefly Group. Aso lang kayo, sa akin. Ma'am, nakikiusap ako. Hayaan nyo akong dalhin si Leo sa ospital. Kasalanan ko po lahat. Gagawin ko lahat ng gusto. Sige nga, kung ganoon. Habaran siya, at ihagis sa kalsada. Tingnan natin kung paano kayo ng anak mong bastardo mabuhay sa very Dia City. Hindi, wag po. Wag. Tigil. Tigil. Ginoong Shen. Leo. Mommy, Leo. Patawad. Hindi kita naprotektahan ng sapat. huwag mong sisihin ang sarili mo, Mommy. Huwag kang umiyak, Mommy. Okay na ako ngayon. Masakit ba dito? Halika. Dadalhin ka ni Mommy sa ospital. Tara na. Anong ginagawa mo? Ginoong Shen, huwag po kayong magkakamali ng akala. Ganito po kasi, anak niya, nabangga ang anak ko, at nasira pa, ang laruan niya. Kaya ginawan ko lang, siya ng kaunting aral. Iyon lang. Nagsisinungaling ka. Lahat sila dito ay pwedeng magpatuloy na pinipilipit mo ang katotohanan at sinaktan mo ang anak. Tatawag ako ng pulis sa... Walang utang na loob, hindi naman patay ang anak mo, di ba? At saka, isa lang siya, walang ama na bastardo. Kinalalaki mo lang ang issue. Tao ka ba talaga? Mananakit ng bata. Papapatayin kita. Bitawan mo ako. Ginoong Shen, ang asawa ko ay manager sa Firefly Group. Hahayaan mo lang ba siyang saktan ako? Ginagamit mo ang kapangyarihan mo para mang-api. At sinisira ang reputasyon ng Firefly Group. Simula ngayon, tatanggalin ang asawa mo. Sige, patulan mo pa siya. Ako ang mananagot sa anumang mangyari. Papagbayarin kita sa pananakot. Papagbayarin kita sa pananakit sa anak ko. Hahampasin kita hanggang mapapatayin kita. Huwag mo akong saktan. Tingnan mo, makinig ka sa akin. Babayaran kita. O kahit magkano pa yan. Ang pera ba ang nagpapalaki sa'yo? Sinaktan mo ang anak ko. Kaya mararamdaman mo 10 beses na masama. Humingi ka ng tawad sa anak ko. Humingi ka ng tawad kay Mommy. Huwag kang kumagit. Tigil. Sige, humingi ako ng tawad. Sorry. Okay, nagkamali ako. O, hindi ko na uulitin to. Magbabayad pa ako. Kung magtatangka ka pang guluhin anak ko, gagawin kong masahol. 10 beses pa ngayon. Mabuti. O sige. Matatag ang pagmamahal ng ina. Sana ang ina ng anak ko ay may katangian tulad niya. Ilahin siya palabas kasama ang kanyang asawa. Patalsikin sa Veridia City. Bawal na silang bumalik. Opo, sir. Dalhin siya palayo. Nagkamali ako.
Ginoong Shen, salamat sa pagsuporta. Walang anuman. Bilisan, dalhin ang bata sa ospital. CJ, tara na. Hanapin ang batang Panginoon. Opo, sir. Bilisan. Ang aking apo sa tuhod ay naghihintay sa akin. Kapag nakita ko ang apo sa tuhod ko, ako ay hahalikan ko siya hanggang mamatay. Lolo, huwag masyadong ma-excite. Isang beses mo lang nakilala ang batang Panginoon, kaya huwag mong halikan ang mali. Kabalbalan, matalas ang aking mga mata. Ang aking apo sa tuhod. Kahit humarap siya sa akin, mamaga na parang ulo ng baboy. Makikilala ko pa rin siya. Bakit ang daming dugo? Paano ang mga guro't magulang? Sa kindergarten na ito nagpapatakbo ng mga bata. Hindi ko alam. Paano nila hinayaan ang bata? Magtamo ng malubhang sugat, puno ng dugo ang mukha niya. Hindi ko alam. Ganito kalubha ang pinsala ng bata. Bakit ang ina lang niya, ang nag-aalaga sa kanya? Nasaan ang ama ng bata? Patay na ba siya? Tara na, tara sa loob. May gana ka pang bumahing ngayon? Nasaan ang aking apo sa tuhod? Nasaan siya? Apo ko sa tuhod. Wala na siya. Wala na siya? Anong klaseng salita yan? May pumilit sa batang master na umalis, at binura ng lubusan ang kanyang tala. Binura ng permanente, nawawala na ang batang master. Ikaw. Lolo, bilisan mo, tumawag ng ambulansya. Halika na. Halika na, Lolo, inumin mo gamot mo. Kumain ng ano? Ikaw. Walang kwenta. Nakakainis ka lang. Galit na galit. Bakit ako iinom ng gamot? Kasalanan mo lahat. Wala kang silbi. Hindi mo mahanap ang apo ko sa tuhod. Sa edad ko, di ko makita ang sarili kong lahi. Ayoko na mabuhay. Lolo, kumalma ka. Paano ako kakalma? Nawawala ang apo ko sa tuhod. Paano ako kakalma? Wala akong pakialam. Gusto ko ang apo ko sa tuhod. Gusto ko ang apo ko sa tuhod. Yung matanda kanina, medyo nakakatuwa. Di mahanap ang apo sa tuhod, kaya nagwala siya ng sobra, at sinira ang ulo ng kanyang apo. Hinaan mo boses mo. Si Kim Yushen ST yan, ang chairman ng Firefly Group at ang gwapong lalaki sa tabi niya. Si Ethan, ang CC ng Firefly Group. Pinag-uusapan niyo sila. Gusto mo bang mamatay? Si Kim Yushen, nasa ospital din siya. Mommy, yung tinukoy ng nurse. Siya ba yung lalaki na tumulong sa atin kanina? Siya nga. Gusto kong pasalamatan ng lalaki. Pasalamatan siya sa suporta. CJ, susunduin ka ni Mommy. Ikaw nga. Ayushen, kami ni Leo ay narito para magpasalamat. Tulog si Lolo. Mag-usap tayo sa labas. Ayushen, sa nangyari ngayong araw, malaki ang utang na loob namin sa iyo. Kung hindi kami ni Leo, ay mapapahamak sana ng malubha. Huwag mong sabihin niya, kasalanan ko, hindi ko nagabayan mga tauhan. Dapat matagal nang nalinis ang mga salot na yan. Kumusta ang sugat ng bata? Maayos na siya ngayon, sabi ng doktor, kailangan lang niyang magpagaling at gagaling din siya. Pero hindi ko talaga inaasahan. Mukha kang bata pa. Pero may 6 na taong gulang ka na anak. Sir, balak mo bang ligawan si Mommy? Pero huwag kang mag-alala, kahit ako ang anak ni Mommy. Patay na ang tatay ko, pwede mo siyang ligawan. Leo, ano nang pinagsasabi mo? Paumanhin po, Yushen, bata lang yan kung ano-ano sinasabi. Leo, hindi ba sabi mo pumunta ka para magpasalamat sa Mr. Bilisan mo, sabihin mong salamat, Mr. Dapat na tayong umalis. Mommy, huwag kang mahiya. Itong phone charm ay galing sa kinder ko, isang gawaing sining. Ginawa ko ito ng buong ingat para sa iyo. Salamat sa pagligtas kay Mommy at sa akin. Salamat sa regalo, tinanggap ko. Yung gintong liwanag ba yun? Isang gintong dragon? Nako, tumutunog na ang alarm. Sir, magpalitan tayo ng numero. CJ.
Sir, mag-ugnayan tayo. Tutulungan kitang makuha ang loob ni Mommy. Leo, huwag ka nang magluloko. Paumanhin po, Yinviashen. Pasaway lang naman si Leo. Huwag niyo pong isapuso. Aalis na po kami. Hahayaan na namin kayo. At si Lolo, magpahinga. Kaya pala, relo lang pala ang umiilaw. Talagang walang mga ganitong kapalaran. Ang plano mong art collection, mahusay. Maya-maya lang, kakausapin ko si Ewexi tungkol sa kolaborasyon. Sasama ka sa akin, kung gayon. Opo, Shen. Shen, masama po ba ang pakiramdam? Masyado akong abala kamakailan, at lumalala ang migraine ko. Kung gayon, gusto mo bang mag-ersisyo kasama ako? May anak din ako, paulit-ulit na sakit ng ulo. Natutunan ko nga ang mga ito mula sa isang tradisyonal na wellness program. Ersisyo. Opo. Halika, gawin natin ito. Itong marka sa pagkapanganak. Anim na taon na rin ang anak niya. Clara. Ika-negatibo 1-0 ng Agosto, 6 na taon na ang nakalipas. Noong gabing iyon, nasaan ka? Hindi ba't noong kami ng tatay ay nagkasama? Maaari kayang. Ginoong Shen, ikaw. Ethan. Ang ganda niya. Monica. Bakit ka bumalik sa bansa? Ako ang iyong kasintahan. Namimiss kita. Hindi ba ako pwedeng bumalik para makita ka? Secretary Aksu. Opo, Ginoong Shen. Ethan. Palagi ka lang gumagamit ng lalaking assistant. Bakit ngayon, nagkuhir ka ng babaeng sekretarya? Si Secretary Aksu ay bihirang talento. Pagdating sa oil painting, marami kang matututunan sa kanya. HM. Dahil kampante ka sa kanya, kailangan ko talagang maging mas kilala siya. Clara Zhu. Isinilang sa isang rural na baryo, may ina na kung ano-anong trabaho ang ginagawa, at kapatid na adik sa sugal. Paano nang ahas ang isang mula sa mababang uri na akitin ang lalaking gusto ko? Tingnan natin kung paano kita babalikan. Clara Zhu. Nanay, anong ginagawa mo rito? Iba ka talaga. Kung hindi sinabi sa akin ng mga mababait na iyon, hindi ko malalaman na maayos na pala ang pamumuhay mo. Anong kailangan mo? Ano pa bang kailangan ko? Palagi na lang tungkol sa kuya mo, nakabaon siya sa utang. Bigyan mo siya ng pera, pambayad ng utang. Wala akong pera. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Secretary ka na ng Big Boss. Ngayon, kumikita ng mahigit 10,000 kada buwan. Sige na, ibigay mo na ang pera. Nay, nagsisimula pa lang ako sa trabaho at kakabayad ko lang ng tuition ni Leo. Ako. Huwag kang magkunwaring mahirap sa akin. Walang pera, ha? Hahanapin ko yung batang lalaki at kukunin ko ang pera sa tatay niya. Nay, nasabi ko na sa iyo dati pa. Hindi ko talaga alam kung sino ang tatay ni Leo. Huwag mo akong lokohin. 6 na taon na ang batang iyan. Paano mo hindi malalaman kung sino ang tatay niya? Sige na, ikaw na ang maghanap sa kanya. Ayon sa ating investigasyon, ang batang amo at ang kanyang ina ay nakatira sa gusaling ito. Unit 606, Gusali 11. Kung pupunta ka sa ganitong oras, dapat ay mahanap mo sila. Lanan.
Si Secretary Xu, dito rin siya nakatira. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo si Mommy. Lumayas ka. Liu. Liu. Huwag mo akong lokohin. Dalhin mo ako agad sa kanya. CJ. Sasabihin ko ang totoo. Mayaman nga ang tatay ni Liu. Ngunit patay na siya. At naiwan niya malaking utang. Kung ipipilit mo ang pera, kapag dumating ang naniningil, sasabihin kong ikaw ang hanapin. Walang silbi ka. Ikaw. Naiintindihan ko na, kaya pala desperado ka. Pumasok sa malaking kumpanya para makahanap ng mayaman. Para bayaran mga utang at palakihin siya. Tama. Naghahanap ako ng mayaman. Pero kung malaman ng mga mayaman, may kapatid akong sugarol, hindi nila ako gusto. Kaya layuan mo ako. Tama ka. Naintindihan mo rin sa wakas. Kung may hahanapin ka, hanapin ang pinakamayaman. Basta mayaman sila, kahit matanda pwede na. Sige, aalis na ako. Babalikan kita sa ibang araw. Si nanay at kuya, mga pasasa lang sila. Hindi ko pwedeng hayaan. Mahahanap niya kami ulit. Leo, tara na, uwi na tayo. Mag-impek at umalis. Sige, sige. Hindi ako makapaniwala. Si Kalihim Su ay ganito pala. Tumahimik ka. Mukhang, nagkataon lang ang marka. Hindi siya ang hinahanap ko. Kunin mo ang bata. Leo, bilisan natin. Parating na ang elevator. Sige. Dito nakatira ang binata. Paupahan, umalis na ang binata. Hanapin mo siya agad. Guguluhin natin itong lugar at hanapin ang bata. Opo. Ethan, lumabas ka at magsaya. Hinihintay kita sa Jazzy Nightclub. CJ. Ethan, huwag kang masyadong balisa. Naging ama ka pala nang hindi mo alam, sa loob ng 6 na taon. Kaya't ang paghahanap sa pamangkin ko ay hindi naman malaking bagay, di ba? Hindi mo naintindihan. Sige na, hindi ako nakakaintindi. Nandito ka lang at magpakalunod sa lungkot. Tara na. Sige, pupunta na ako para magsaya. Tara na. Tama. Gusto kong makahanap ng mayaman. Hindi ba't gusto mong makahanap ng mayaman? Bakit hindi ako? Ethan. Bakit ka umiinom ng marami? Ethan, huwag kang mag-alala sa paghahanap ng bata. Magpapadala rin ako ng mga tutulong mamaya. Talagang mahahanap natin siya. Salamat. Bakit ka naman ganyan kapormal sa akin? Ako ang nobyo mo, pagkatapos ng lahat. Ethan, huwag kang mag-alala. Ituturing ko ang anak mo bilang sarili kong anak at magiging mabuting ina. Ethan, ikaw. Ang ina ng aking anak ay hindi ikaw. Clara, sunduin mo ako ngayon. Nandyan na naman ang babaeng iyon. Ginoong Shen, ayos ka lang ba? Si Ginoong Shen ay lasing na. Natatakot akong di siya makalakad. Mas mabuting hayaan mo ng mahimasmasan. Ginoong Shen, patawad sa aking paggambala. Siguro siya'y tulad ko na maraming di maiwasan. Clara, Ginoong Shen, gising ka na.
Ginoong Shen, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Manatili ka sa akin kahit anong pera ng gusto mo. Ginoong Shen, ano ang sinasabi mo? Hindi ako ganoong tao. Gusto mo lang ba ng mayamang lalaki? Sa buong Viridia City, sino ang mas mayaman pa sa akin? Hindi ganyan. Ginoong Shen, bitawan mo ako. 10 milyong dolyar. Bitawan mo ako. 100 milyong dolyar. Bitawan mo. Hindi ako binebenta. Walang hiya ka. Babae, paanong nilandi si Ethan ganyan? Paano niya hinarang gandaan ko? Papapatayin kita. Hello. Gawin mo ito para sa akin. 100 milyong dolyar. Bitawan mo. Hindi ako binebenta. Akala ko na mabuti si Ginoong Shen. Tara na. Nasaan si Clara? Boss, si Clara ay hindi pumasok ngayon. Hindi pumasok. Kontakin mo siya agad. Tanungin mo kung anong nangyayari. Opo, sir. Hindi na kailangang tumawag. Alam ko ang nangyayari kay Clara. Kasi, nag-blind date siya. Nag-blind date. Kagabi lang, ang nanay ni Clara ay tumawag humingi ng palem. Sinabi niyang si Clara ay pupunta sa blind date ng mayamang matanda. Kung magkatuluyan, magpapakasal agad. Huwag kang magalit, Ethan. Si Clara ay napakaganda. Gusto niyang magpakasal sa mayaman. Ngayong may pagkakataon na. Naiintindihan ang pagliban sa trabaho. Kaya, gusto mo bang makipag-sparring sa akin? Tuturuan kita sa panunuksum. Tuturuan kita sa pananakit sa anak. Papatayin kita sa bugbog ngayon. Ano bang mali sa akin? Paano ako mahuhumaling sa babaeng, sakim sa yaman, at handang magpakasal kahit kanino, para lang sa pera? Ginoong Shen, ang file ng binata ay naibalik na. Ang binata ay si Liuxu, at ang kanyang ina ay si Clarax. Ano? Kaya, ang anak ni Clara ay ang anak ko. Ang babae noong gabing iyon, siya iyon. Pero, bakit sinabi ni Clara sa araw na yon sa kanyang ina na, patay na ang asawa niya, at kailangan niyang maghanap ng lalaki? Ginawa niya iyon para linlangin ang nanay niya. Pero nasaktan ko siya. Clara, sagutin mo ang telepono. Leo, Nanay, takot na ako. Leo, ayos ka lang ba? Bakit mo kami dinukot? Ako at si Leo, ano ang gusto mo? Huwag kang magkunwari. Pasaway ka. Paano mo ako niloko? Umalis ka ng hating gabi. Nay, wala na talaga akong pera. Kahit hampasin mo ako, wala pa rin. Walang pera. Walang problema. Ibenta mo ang sarili mo. Nay, ano ang sinabi mo? May napili na akong mapapangasawa mo, ang pinagkakautangan ng kapatid mo, si matandang Jizang, bagong nabalo. Kung handa kang pakasalan siya, hindi lang mababayaran ang utang ng kapatid mo, magbibigay pa siya sa atin ng 80,000 dolyar bilang bigay kaya. Nay, si Gizang ay mahigit 60 anyos. 8 beses na siyang napadivorce, at 4 na asawa na ang nailibing niya. Paano mo ako papakasal sa ganyang lalaki? Anong masama kung medyo matanda si Jizang? Anong masama kung marami na siyang asawa? Mayaman siya. Tama nga, Clara. Basta pakasalan mo siya. Kapag si matandang Jizang, lahat ng perang iyon, magiging sa'yo na, diba? Hindi ko siya pakakasalan. Ikaw. Ang bigay kaya ay naideposito na sa account ko kung hindi ka magpapakasal sa kanya ngayon. Ipapamigay ko itong pasaway sa ampunan. Nanay, iligtas mo ako. Hindi, huwag mo siyang saktan. Kaya, papakasal ka na ba o hindi? CJ,
Basta pakawalan mo ang anak ko. Papakasalan ko siya. Halika na. Nanay, may makakapagligtas ba kay Mommy? Bakit ito? Nasaan na kaya siya? Leo, Ginoo, iligtas niyo po si Mommy. May ibebenta na si Mommy. huwag kang mag-alala, Leo. Ililigtas ko ang nanay mo agad. Ipaalam kay Shen na iligtas ang bata at ipag-utos sa lahat ng mga bantay na magtipo. Sumunod kayo, iligtas natin siya. Opo. Sakay na sa kotse, iuwi ang batang amo. Tara na. Ginoong Zhang, narinig kong may bago ka na raw pag-ibig. Clara, hintayin mo ako. Ililigtas kita agad. Ginoong Zhang, nandito na siya. Utang para sa anak ko. Hindi pera ang issue. Tungkol sa tao. Hindi ka nagsinungaling sa akin, di ba? Sigurado ka ba na malinis pa siya? Oo naman. Hindi ako. May anak na ako. Ano ang sabi mo? Ako, sabi ko, may anak na ako. Hindi ako bagay sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Kung bibitawan mo ako, tutuparin ko talaga. Ang bigay kaya. Ikaw na babae ka. Anong kalokohan sinasabi mo? Mag-ingat ka, o bubuksan ko bibig. Hindi ako nagsasabi ng kalokohan. May anak nga ako. Kaya pala siya, gamit na may anak. Ginoong Zhang, swerte mo, dalawa sa presyo ng isa. May anak ang babaeng ito sa, kung sinong lalaki, ay, Ginoong Zhang, gumastos ka ng 180,000 at bumili ka ng puta. Ikaw na babae. Nagbayad ako ng 180,000 para sa dalagang birhen. Hindi sa puta na tulad mo. Teka, Ginoong Zhang. Maaaring may anak na siya, ni isang lalaki ay hindi siya nahawakan sa lahat ng taon. Magiging tulad siya ng birhen. Kung di ka naniniwala, suriin mo muna. Sige, tila malas ang araw ko. Ngayong gabi, uunahin ko, saka tayo mag-usap. Pakawalan mo ako. Illegal ang ginagawa mo. Pakawalan mo ako. Illegal, nagbayad ako para sa'yo, kaya akin ka. Ako ang batas. Umalis ka. Tapang mo at minumura mo ako, gagawin kitang abo. Tulungan niyo po ako. Pakawalan mo siya. Sino ka ba talaga? Hindi mo problema yan? Bulag ka ba? Paano mo nagawang laitin si Emerson? Ano ba to, Mr. Shen? Sino ba yan? Akala mo ikaw si Ethan Shen? Tanga kang pabaya. Zack, naglakas loob kang CA ng anak ko. Hindi pa ako tapos sa iyo. Clara, ayos ka lang ba? Ashen, bilisan mo, iligtas si Leo. Huwag kang mag-alala, nakaalis na si Lolo para iligtas si Leo. Ngayon, ipaghihiganti kita. Bubugin niyo siya. Tigil na, tigil na. Hoy, tigil na. Mr. Shen, pakiusap, huwag siyang bubugin. Hindi ko alam, nakasintahan mo siya. Kung hindi, kahit 8 beses ang tapang ko, hindi ko matatangkang pakakasalan siya. Tama, saktan niyo siya. Saktan niyo, nagsinungaling siya sa akin. Mr. Shen, pakinggan niyo paliwanag ko. Mr. Shen, ginawa ko to para sa ikabubuti ni Clara. Sa kalagayan niya, mabuti na lang na may tao na handang magbayad para pakasalan siya.
Tama nga, Mr. Jen, Clara, nakikipaglandian sa iba, at nagkaanak pa, gusto lang naman ni Mama siyang tulungan. Bakit niyo kami pinabugbog? Dahil, ako ang tatay ni Leo. Si Emerson, siya ang tatay ni Leo. Nanay, Leo, Nanay, nakita ko si Ginoo at si Lolo, para tulungan tayo, hindi na tayo bubulihin. Mga halimaw, kung hindi ako dumating sa tamang oras, may kidnap sana si Leo ng mga tagapagpuslit ng tao. Ethan, kailangan mo silang bigyan ng matinding aral. Paluin mo sila, bugbugin mo hanggang Clara. Pakiusap, hilingin kay Ginoong Shen na kahabagan kami. Sa pagkakataong ito, sige na. Kahit papaano, ako pa rin ang nanay mo. Paano mo hinayaan silang saktan ang sarili mong ina? ikaw ba ang nanay ko? Anong ibig mong sabihin? Nakakuha ka ng mayamang lalak at ngayon di mo nakilala nanay mo. Huwag mong kalimutan, noong nagkaanak ka, binigyan kita ng pagkain at damit, at tinulungan pa sa pag-aalaga. Binigyan ng pagkain, binigyan ng matutuluyan, sabi mo. Kumain kami ng anak ko, mga tira mo, at natulog sa malamig, matigas na sahig. Lahat ng hulog at gastos sa kinita ko sa paghihirap, at may lakas ka pang sabihing inalagaan mo. Noong maliit pa si Leo, binigyan mo siya ng pampatulog. Kapag siya'y umiiyak, kung hindi ko lang nalaman noon, malalason sana si Leo. Ngayon, sinubukan mo pa siyang ibenta. Ang ginagawa mo sa akin, hindi mahalaga, pero di mo pwedeng saktan ang anak ko dahil gusto mong saktan si Leo. Eh di ako, hindi na kita kikilalanin bilang nanay ko. ihagis sila palabas, basagin ang mga buto nila, ihagis sila sa basurahan. Ginoong Shen, maawa ka naman, nakikiusap ako, nagawan ako ng masama, ang iyong kasintahan, Monica, ang nagsabi sa akin na gawin to. Sinabi ni Miss Yena, hanggat may kasal ko si Clara, sa isang salbaheng lalaki, para siya'y mapahiya, bibigyan niya ako ng $50,000. Clara, ayos ka lang ba? Hindi ko lang maintindihan. Hindi ko pa napapasama ang loob ni Monica. Bakit ba siya ganito makitungo sa akin? At ang nanay ko, para sa $40,000, itutulak niya ako sa hukay ng apoy. Anak niya ako. Hindi ba niya ako mahal kahit kaunti? Sige na, huwag ka nang umiyak. Huwag kang mag-alala, siguradong bibigyan kita ng paliwanag tungkol dito. Ibalik mo ang mga ito sa opisina. Opo, sir. Halos tanghali na, at hindi pa rin nagpapakita si Clara. Sa tingin mo ba ay aalis na siya, at pakasalan ng mayaman na matandang iyon? Kailangan pa ba siyang umalis? Hindi mo ba nakita ang ekspresyon ni Eng Shen pag alis niya? Sa tingin ko si Clara ay wala na talaga. Sigurado siyang matatanggal. Shen, anong paliwanag ang ibibigay mo sa akin? Hindi ako naniniwala, si Clara ay espesyal na kinuha ni Mr. Shen. Hindi ko pa nakita siyang tumingin sa iba na ganyan. Lagi kong nararamdaman na iba ang trato ni Mr. Shen kay Clara. Paano nagiging iba? Ayaw ni Ethan sa babaeng haluan ang trabaho at mapagmataas. Sigurado siyang tatanggalin si Clara. Oo, tama ka, Monica. Tinitingnan pa lang ang gamit ng babaeng ito, nakakadiri na. Anong tinititigan ninyo? Itapon nyo agad. Monica, hindi ba't sobra na iyon? Paano kung tama na yan, itapon nyo na lang. Sinasabi ko sa inyo, kung sabi ko tatanggalin si Clara, siguradong tatanggalin ko si Clara. Kung hindi, hindi ako si Ye. Sino ang tatanggalin mo? Si Jishen at si Clara, talagang bumalik ng magkasama, at nagkahawak kamay sila.
Ethan, paano mo siya ibinalik? Siya yung tipo ng babae. Anong klaseng babae siya? Sabihin mo, anong klaseng babae si Clara? Akala nyo ba, pagkakalat ng chismis habang nagtatrabaho, ito ang dahilan bakit ko kayo kinuha? Yun ba ang dahilan bakit ko kayo kinuha? Lahat kayo, suspendido kayo ng 1 linggo. Mawawala bonus ninyo at magsulat ng sobrang habang paumanhin. Opo, G-Shen. Ngayon, umalis na kayong lahat. Ikaw, manatili ka. Ethan, may kailangan ka pa ba sa akin? Sa opisina, tawagin mo akong Wishen, at ngayon, lumuhod ka, at humingi ng paumanhin kay Clara. Ano ang sabi mo? Sabi ko, lumuhod ka, at humingi ng paumanhin kay Clara. Ethan, nabaliw ka na ba? Mula sa pinakamababang uri na tulad niya, gusto mong humingi ako ng paumanhin sa kanya. Alam ko na ang lahat na ginawa mo kay Clara. Bibigyan kita ng 5 segundo. Kung hindi ka luluhod at hihingi ng paumanhin, ibibigay ko ang lahat ng ebidensya sa pulis at sisirain ang reputasyon mo. Ethan. 5. Ethan, siya, kaya niyang talikuran ba ang reputasyon ng pamilya Ye para sa babaeng ito at ipapadala ako sa pulis? 4. Kilala si Ethan sa pagiging walang puso at manhid. Paano kung talagang malupit siya? Hindi ko kayang isugal yan. Paumanhid. Mas malakas pa, hindi kita marinig. Paumanhin, sapat na ba yan? Clara, sapat na ba ito? Sapat na iyon. Monica, tandaan mo to. Hindi kita basta papayagan. Umalis ka. Ano ang iniisip mo? Wala. Huwag kang mag-alala, hindi ko papayagan si Monica nang basta-basta, malubha ang iyong sugat, bukod sa paghingi ng tawad. Kailangan ka rin niyang bayaran, 10 beses sa gastos medikal. Babayaran din niya ang gastos medikal. Pero, Pero ano? hindi ba sobra naman ito? Si Monica, sa hulit-huli, ang iyong kasintahan. Sino nagsabi sa'yo na siya ang aking kasintahan? Pero sinabi niya mismo, at pati nanay ko, sinabi rin. Isa lang iyon sa plano ng ating mga magulang, kasunduan ko at ng panganay na anak ng Ye. Iyon lang iyon, at ang panganay na anak ng Ye ay nawala 20 taon na ang nakalipas. Si Monica ay anak lang na ampon ng pamilyang Ye at matagal nang tapos ang kasunduan. Ang nais kong pakasalan ay ikaw. Pakasalan mo ako. Pero hindi mo naisip na ako'y mayabang. Patawad, Clara. Noong una, ako ang may kasalanan. Narinig ko ang usapan nyo ng nanay mo. Mali ang aking pagkaunawa sa'yo. Kaya ako gumawa ng bagay na napaka-brutal. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Kaya pala ganoon ang trato niya sa akin. Dahil lang sa maling pagkakaintindi. Kung gayon ako, Clara, sa lahat ng mga taon na ito, pinaranas ko sa inyo ni Leo ang napakaraming hirap. Mula ngayon, babawi ako para sa inyong dalawa. Clara, pakasalan mo ako. Sige na. ang gwapo naman ni Amy Shen. Anong tinitingnan mo? Wala lang yan. Pwede kang tumingin kahit gusto. Sa gabi, pwede kang tumingin kahit saan. Ako, kailangan ko nang magtrabaho. Trabaho? Anong trabaho? Sumama ka sa akin kay Lolo. Si Chairman Shen, pero ako, may sugat pa ako sa ulo. Pupunta sa kanya ng ganito, hindi ba't hindi angko? Walang hindi angkop dito. Gusto ka nang makita ni Lolo. Ang pamilyang Shen ay matagal ng mayaman. Sa aking pinagmulan, si Chairman Shen, matatanggap niya kaya ako. Bakit ka nakatayo lang dyan? Tara na, uwi na tayo. Tungkol sa damit. Mahilig si Mommy sa kulay ube. Kunin lahat ng damit na ube at ipadala sa kwarto ni Mrs. Shen. Opo. Tungkol sa alahas. Mahilig si Mommy sa perlas.
Bilisan. Dalhin lahat ng South Sea Pearls, mga perlas mula sa silangan at mga Tahitian Pearls. At ipadala lahat kay Mrs. Shen. Lolo, sa lahat ng bahay na ito, alin ang may pinakamagandang tanaw at liwanag? Magaling si Mommy sa pagpinta. Kung may art studio siya, masaya si Mommy. Huwag kang mag-alala, mahal. Lahat ng ari-arian ni Lolo ay bihira at napakaganda. Ililipat lahat sa pangalan ni Mommy. Para si Mommy ay, Lunes hanggang Linggo, makapagpinta sa ibang lugar araw-araw. Magpapasalamat ako kay Lolo para kay Mommy. Mabait si Lolo kay Mommy. Ay naku, ang aking apo sa tuhod. Ang Mommy mo ay malaking kontribusyon sa pamilyang Shen. Basta't masaya siya, kalahati ng pamilyang Shen ay mapapasakan niya. Gusto ni Lolo. Masaya talaga ang buhay ni Eric Shen. Simula ngayon dapat ay paglingkuran siya ng mabuti. Sige mo Shen Leo. Sige mo Shen ay dinala na si Ira Shen pabalik. Pumila kayo. Welcome, Mrs. Shen. Huwag kang kabahan, nandito ako. Welcome home, Eric Shen. Mama, Leo, ayos ka lang ba? May masakit ba? huwag kang mag-alala. Leo, ayos na ayos siya. Nagkakatuwaan lang kami sa paglalaro. Chairman Shen. Ang batang ito. Bakit tinatawag pa rin niya akong Chairman Shen? Dapat Lolo na ang tawag niya. Ikaw na walang silbi. Ano, hindi ka pa nagpo-propose sa akin? Sa aking apo? Naman, nag-propose na ako. Pero Lolo, binigyan mo na ba siya ng regalo? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pasaway ka. Kailangan mo pa bang sabihin sa akin? Clara, ang iyong regalo sa pagdating. Sa tulong ni Leo, inihanda ko na ito para sa'yo. Halika tingnan natin. Mama, naghanda si Lolo para sa'yo. Maraming regalo. Ang daming magagandang damit. At paborito mo, mga alahas na perlas. At maraming bahay. Para magamit mong mga art studio. Mga material na bagay lang yan. Wala lang yan. May espesyal din akong inihanda para sa'yo. Maraming putahe. Lahat ng paborito mo. Para makarecover ka ng maayos. Salamat. Mukhang, hindi naman si Chairman Shen ayaw sa aking pinagmulan. Ako. Magiging masaya ako, di ba? Clara, bukod sa mga regalo sa pagdating, naghanda rin si Lolo para sa'yo. Isang mahiwagang malaking regalo. Isang mahiwagang malaking regalo? Ipakita mo. Ito ay. Clara, aking walang kwentang apo dito. Mapapasayo na siya. Kung maglakas loob siyang ipagalit ka, ipahawak mo sa kanya mansanas na nakabaluktot ang mga kamay, at tumayo sa itlog, at talagang parusahan mo siya. Tumayo ka ng tuwid. Ibaluktot patuhod mo ng 15 degrees. Hindi 1 degree pa. Hindi 1 degree mababa. Mahal, hindi ko na ulitin. Mukhang mabait si Lolo. Pero ang tindi niya sa apo niya. Ang higpit pala. Lolo, hindi ba ganyan ka rin noon? Dinidisiplina ni Lola. Anong ibig mong sabihin na disiplinahin ako? Mahal ako ni Lola mo. Ikaw na bata ka, pakinggan mo. Dapat matatag ang lalaki sa sarili. Hanggat napapasaya mo ang asawa mo, magiging maganda ang buhay mo. Huwag kang mag-alala, naaalala ko lahat. Huwag mo na siyang asarin. Bilisan mo, ilabas lahat ng regalo. Ilalabas na ang mga regalo. Clara, ang mga bilya na ito, gintong bark, at mamahaling kotse, nakarehistro na sa pangalan mo. Maliit na token lang ito ng pasasalamat mula sa pamilyang Shen. Ang regalo para sa pagdating. Talagang sobra na. Hindi naman sobra. At 10% ng Firefly Group ang mga share ay bilang iyong bigay kaya. Mula ngayon, hindi ka lang ang babae ng pamilyang Shen, kundi pati ng Firefly Group. Pero, sobrang mahalaga, napakarami nito. Ako. Hindi ako karapat-dapat.
Anong klaseng usapan yan? Ikaw ang may bahay ng pamilyang Shen. Kung hindi ka karapat-dapat, wala nang iba sa mundo. Tanggapin mo, tanggapin mo. Kung di mo tanggapin, magagalit si Lolo. Tama si Lolo. Kunin mo. Salamat, Lolo. Mas mabuti yan. Huli na ang oras. Oras na magluto. Lolo, anong gusto mong kainin? Ako na magluluto. Kalokohan. May patakaran ang Shen family. Bawal ang babae sa kusina. Clara, nag-asawa ka sa Shen para magsaya. Paano ka namin pagagawin ng gawaing bahay? Magpahinga ka lang. Lolo, magluluto para sa'yo. Hindi. Makinig ka lang kay Lolo. Dati si Lola, nagbigay ng patakaran. Ang unang pagkain sa bagong may bahay, pagkapasok sa pamilya, ay dapat lutuin ng mga lalaki ng pamilya, gamit ang sariling kamay. Maupo ka. Leo, tara na, kasama si tatay at lolo, magluluto para kay mommy. Okay. Kumain ka pa. Gutom ka ba o ano? Tapos ka nang magluto, kaya linisin mo na ang kusina. Talaga. Yung molditang babae, gusto pa rin kumain sa mesa. Anak, kumain ka pa. Sa pagkakataong ito, siguradong sasaya. Busog na busog ako. Luto ni Lolo. Ang galing talaga. Oh, aking apo, masarap ba sa iyo ang mga ulam? Lolo, ang galing talaga ng luto mo. Masarap lahat. Mahilig ako sa lahat ng ulam. Kita mo? Para makuha ang puso ng babae, kailangan mo munang makuha ang sikmura niya. Ikaw, dapat kang matuto kay Lolo. CJ, Clara, ngayon, isa na tayong pamilya, at naghahapunan tayo ng muling pagsasama. Sa susunod na linggo, si Lolo ang aayos para sa iyo at kay Leo, isang piging ng pagpapakilala sa pamilya. Ethan, para sa piging ng pagpapakilala sa pamilya, imbitahin lahat ng marangal na pamilya mula sa Veridia City. Hayaan mong makilala nila ng maayos. Ang may bahay ng aming pamilyang Shen. Sa ganoon, walang alam na tanga. Ang maglalakas loob na guluhin si Clara. huwag kang mag-alala, Lolo. Magpapapdala ako ng imbitasyon agad. Mabuti. Tatay, Tita Miranda. Lumalagpas na si Ethan Shen. Iba na nga ang mahanap ang bata, ngunit ang bonggang pagdaraos ng piging ng pagpapakilala sa pamilya. Kung hindi ka gagawa ng paraan, talaga siyang pakakasalan. Ang nanay ng bata, hindi siya maglalakas loob. Monica, huwag kang umiyak. Si Tita Miranda ang bahala dito para sa iyo. Si Tita Miranda ang bahala dito para sa iyo. Tita Miranda, mahal mo pa rin ako higit sa lahat. Ikaw ang mahalaga kong pamangkin. Siyempre, mahal kita higit sa lahat. Para sa welcome banquet ng pamilyang Shen, sasama ako sa iyo. Gusto kong makita, sinong walang hiyang mga agaw, ang manggahas agawin ng kasintahan ng pamangkin ko. Salamat, Tita Miranda. Pupunta ako mamili ng damit. Sige na, piliin mo ang pinakamaganda. Mag-ingat sa pagpili ng damit na lila. Lila, paborito yan ni Danny. Naiintindihan ko, Itay, anumang gusto ni Danny, hindi ko talaga hahawakan. Kitorlaluan, si Ethan Shen ay naglakas loob, tretuhin ganito si Monica. Malinaw na hindi niya nirerespeto, ang pamilya nating Ye, kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Mag-ingat ka, ang pamilyang Shen ay matalik na kaibigan natin. Wala akong pakialam kung kaibigan sila o hindi, nang ahas na apihin ang pamangkin ko, ay parang sampal sa aking mukha, hindi pa ako tapos sa kanya. Lene. Naku, ikaw, sobra mong pinalalambing si Monica. Halos kasing lambing mo kay Danny. Paano magiging pareho? Nararamdaman ko lang na, kung hindi ako noon, hindi sana nawala si Danny, nawala ko na ang isang pamangkin. Hindi ko hahayaang ang pamangkin na ito, muling magtiis ng mali. Kapatid. Danny, wala pa ring balita sa kanya. Dati, gusto ko munang kumpirmahin bago ko sabihin sa'yo, sa totoo lang.
Nahanap ko na ang clue tungkol kay Danny. Nasaan siya? Nasa Veridia City si Danny. Inampon siya ng isang babaeng tiyan ang apelyido. Gayunpaman, patuloy pa rin ako na hinahanap si Emma Chan. Nakakatuwa naman. May balita na rin sa wakas kay Danny. Kuya, kailangan mong palakasin ang paghahanap. Ano man ang mangyari, hanapin mo si Danny. Si Danny, ang tigas talaga ng ulo. Pag-alagala sa labas sa napakaraming taon. Hindi ko alam kung naghihirap siya. Danny, paano ka nagmalikot? Ikaw, lumuhod ka sa harap ko. Hindi ako luluhod. Kung kaya mo, patayin mo ako. Diyos ko. Sana makauwi si Danny ng ligtas. Handa kong ibigay ang buhay ko. CJ. Huwag kang mag-alala. Si Danny ay may tatak ng Phoenix sa lig. Isang tanda na sa mga babae ng pamilya Ye. Siguradong mahahanap siya. Bagalan mo, natatakot ako. Ayos lang, huwag kang matakot. Clara, ito bang Phoenix sa lig mo ay tattoo? Hindi, may birthmark yan. Birthmark? Clara, sigurado ka ba? Naman. Anong problema, Ethan? May mali ba sa birthmark ko? Naaalala mo, sinabi ko dati, na ang tunay na tagapagmana ng pamilya Ye, nawala, 22 taon na ang nakalipas. Naaalala ko, pero ano ang koneksyon sa birthmark ko? Ang panganay na anak ng pamilya Ye ay mayroon din. Isang birthmark na parang Phoenix sa kanyang leg. Clara, sigurado ka ba, anak ka talaga ng iyong mga magulang? Ako. Hindi ko rin alam. Pero paulit-ulit ko nang tinanong noon pa man. Dahil ang aking ina ay hindi ako mahal. Pero imposible namang ako ang panganay na anak ng pamilya Ye. Kabalbalan yan. Huwag mo nang masyadong isipin. Pagkatapos ng pagpapakilalang banquet, ipapatingin kita para sa paternity test, malalaman natin ng sigurado. Pero sa ngayon, mayroon tayong mas mahalagang gagawin. Ano pa ba? Siyempre, oras na para sa pangalawang round. Kailangan mong magpigil pa. Kung hindi, kailangan mong pumunta sa ospital muli. Sa ospital, Nakalimutan mo na ba? Noong nakilala kita dati, hindi ba't lalaking fertility doctor ang pinuntahan? Huwag nating ulitin ang kasaysayan. oh talaga? Sige, ipaparamdam ko sa'yo. At makikita mo kung ang iyong asawa ay talagang kailangan pumunta sa doktor sa fertility ng lalaki. Monica, mayroon ka bang litrato ng babaeng yun? Ayokong maparusahan ng maling tao mamaya. Tiyahin Miranda, tingnan mo, ito ang babaeng yun, si Clara. Hindi lang niya binigyan si Ethan ng isang batang lalaki, kundi lubos din niyang nahumaling si Ethan. Ginawa siyang lubos na umiibig. Pinilit pa niya akong lumuhad sa harap. Tiyak siyang tagawasak ng tahanan. Huwag kang mag-alala. Ngayon, sisiguraduhin ko makakamit mo ang paghihiganti na nararapat sa iyo. Tiyahin Miranda, tingnan mo, iyan siya, si Clara. Bago lumabas, Ethan at Leo ay napaka-misteryoso. Sinabi nilang una akong pumunta. Sabi may surprise daw sila na inihanda para sa akin. Nagtataka ako kung ano ang binabalak ng dalawang iyon. Clara, naglakas loob kang magpakita dito. Anong ginagawa mo?
Anong ginagawa ko? Tuturuan kita ng leksyon. Ikaw na walang hiya kang mga agaw. Paano mo inagaw ang lalaki ng pamangkin ko? Posible kayang ang babaeng ito ay ang ina ng anak sa labas ni Ginoong Shen? Nasa malaking gulo na siya ngayon. Siguradong nandito si MS Ye para suportahan si Miss Ye. Kung ako ang tatanungin, wala na siya ngayon. Kilala si MS Ye bilang ang underground queen ng Veridia City. Kung gusto niyang mamatay ang isang tao, hindi sila tatagal ng 3 araw. Kayo dalawa, huwag kayong magulo. Ito ang reunion banquet ng pamilyang Shen. Malapit na rin sina Ethan at ang iba. Kung maglakas loob kang saktan ako, hindi siya magpapalampas sa... Clara, malapit na ang iyong katapusan at nagbubulag-bulagan ka pa rin. Inaasahan mo pa bang ililigtas ka ni Ethan? Kailangan muna niyang makarating dito. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Sa totoo lang, ang tita ko ay napa-block off na ng tita ko ang buong hotel. At lahat ng kalapit na hayop, pinaharang din ng tita ko. Ginoong Shen, may malubhang aksidente sa unahan. Para makarating sa Dalido Grand Hotel, kakailanganin pa ng 1 oras. Clara, ngayong araw, walang darating para iligtas ka. Para sa kahihiyan na dinanas ko noong 1 araw, ngayong araw, gagawin kong mabayaran mo ito ng 100 beses. Hindi, ako na ngayon, ang may bahay ng Shen. Hindi ko hahayaang si Monica. Apihin ako pa. Clara, ang kapal ng mukha mo, nagtatangka ka pang lumaban. Bakit hindi ako lalaban? Ito ang handaan ng pamilya. Inaapi mo ako, nang walang dahilan. Hindi lang ako lalaban. Tatawag pa ako ng pulis sa Ikaw na desperada, ang yabang mo. Pero hayaan mong sabihin ko, Ethan, ay maaari lang manugang ng Ye. Gusto mong gamitin ang anak mo para sa katayuan at umakyat sa lipunan. Hindi maaari. At ikaw, pinapahiya mo si Monica, at sinisira ang relasyon niya kay Ethan. Gusto kong lumuhad at humingi ng tawad ngayon. Hindi ako hihingi ng tawad. At hindi ako desperada. Walang anumang sa pagitan ni Monica at Ethan. Walang tunay na pagmamahal, kaya paano ko ito sisirain? Ang tunay na nag-aabuso ng kapangyarihan ay si Monica. Binayaran niya ang aking ina, at pinilit akong magpakasal sa gangster. Sinisira ang buhay ko. Kumalat din ang chismis sa kumpanya, sinabing ako'y materialista. Sinisira ang aking pangalan. Mahirap na para sa mga babae, lumaban sa lipunang ito. Si Monica pa ang nagpapalala. NC. Lahat tayo ay tao. Pinapahalagahan mo ang dangal ng pamangkin mo. Pero paano naman ang akin? Hindi ba ito mahalaga? At saka, NC. Narinig ko na, matagal ka ng debotong Buddhist. Sa lahat ng taon, para lang ang Ye families, tunay na panganay na babae, makabalik ng ligtas. Pero sa paggawa nito ngayon, hindi ka ba takot masira ang karma mo? Paanong nilalang mo? Sino ka para turuan ako? Tiyahin Miranda, ngayon nakikita mo kung gaano siya kaarogante, di ba? Nagtangka siyang gawin yan sa harap mo. Iniinsulto si Danny, gusto na niyang mamatay. Hawakan niyo siya para sa akin. Bitiwan niyo ako. Kung hindi mo nabanggit si Danny, baka nga sana, nagpatawad pa ako sa buhay mo. Pero hindi mo alam ang iyong lugar. Hayaan mong sabihin ko. Si Danny ang buhay ko. Walang makakainsulto sa kanya. Una, sampilan ang walang kahihiyang mukha hanggang mamaga. Tapos patayin sa hampas. Hindi. Bitiwan niyo ako. Iyan ang marka ng Phoenix. Clara, ngayon alam mo na kung gaano ako kalakas, di ba? Ay nako, pero napakabait ko namang tao. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Lumuhad ka na lang at yumukod ka sa akin, halikan ng sapatos at patatawarin kita.
Mangarap ka. Hindi ako luluhod. Kung kaya mo, patayin mo na lang ako. Hindi ako luluhod. Kung kaya mo, patayin mo na lang ako. Paano nangyari to? Paano naman na? Nakikita ko ang mukha ni Danny sa mukha ng babaeng naninira. Sige. Matapang ka, ha? Ngayon, makikita ko kung gaano ka katatag. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba umaasa sa kakayahan mo na magpinta ng ilang oil painting para akitin si Ethan? Kung gayon, uumpisahan ko sa pagkapilay ng iyong mga kamay. Bitawan mo ako. Hindi mo to pwedeng gawin. Bakit? Natatakot ka na. Hindi na pwedeng mayabang. Sayang naman. Huli na. Ibigay mo sa akin ang karayo. Hawakan niyo siya para sa akin. Hindi, bitawan mo ako. Hindi, huwag mong sirain ang mga kamay ko. Hindi. Dahan-dahan lang ang pagtusok ko sa bakit ka sumisigaw na parang baboy na kinakatay. Sabi nila, konektado ang gitnang daliri sa puso. Kung gayon, subukan natin ulit. Bitawan mo ako. Huwag mong sirain ang kamay ko. Huwag mo akong tusukin. Tulong. Nakikiusap ako, tulungan mo ako. Kung tutulungan mo ako, tiyak na magpapasalamat ang pamilyang Shek. Ginang Ye, sa tingin ko, ang usaping ito, dapat nang matapos dito. Sapat na ang parusa sa ginang na ito, hindi maganda kung magkakagulo pa. Tama, Ginang Ye. Magkaibigang matagal na ang pamilyang Shen at Ye. Kung lumaki pa ang gulo nito, hindi magiging maganda sa dalawang pamilya. Hindi ko pwedeng hayaang lamambat si Tita Miranda. Ngayon, sisirain ko si Clara. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tita Miranda, huwag maniwala sa kasinungalingan nila. Kanina lang, si Clara ay nagsumpa kay Danny. Si Danny ay nasa malubhang kalagayan na. Kung may mangyari, dahil sa sumpa niya, manahimik ka. Tama ka. Kahit sino magsumpa kay Danny ay dapat mamatay. At itong babae, naglakas loob pa siyang pintahan ang paborito ni Dan, at isuot ang paborito niyang damit na lila. Talagang nakakairita. Tita Miranda, ang babaeng ito ay ginagaya si Danny sa lahat ng bakit hindi natin habarin ang damit niya, at pilitin siyang lumuhod at magtapat. Habarin ang damit niya. Hindi, bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Ethan, nasaan ka? Bilisan mo at iligtas mo ako. Kakaiba. Puso ko, biglang nagugulo. Daddy, masama ang pakiramdam ko. Leo, anong nangyayari? Daddy, hindi ako mapakali rito. Parang may masamang mangyayari. Si Leo, hindi rin mapakali. Baka si Clara ay may problema. Hello. Ang subscriber na tinatawag ay pansamantalang hindi available. Gaano katagal pa papuntang Dalido Grand Hotel? Kalahati pang oras. Ihanda ang helicopter ko. Dapat makarating ako sa loob ng 5 minuto. Opo, sir. Tinatawag ang Gulfstream 1. Danny. Aking mahal na anak. Nasaan ka na ngayon? Boss, nahanap na namin ang panganay na dalaga. Nasaan siya? Sa Dalido Grand Hotel. Ang pangalan ngayon ng panganay na dalaga ay Clara. Ihanda agad ang sasakyan. Danny, natagpuan ka rin ni Daddy. Natagpuan kita rin sa wakas. Clara. Talaga namang, ipis na hindi mamatay. Ngayon, titingnan ko kung ang ulo mo ay kasang tigas ng iyong mga buto. Video. Clara, Mama. Ethan, pakinggan mo ako. Maipapaliwanag ko. umalis ka. Clara, ayos ka lang ba? Ethan, nandito ka rin sa wakas. Monica. Leo, alagaan mong mabuti si Mama. Ethan.
Hindi ganyan yun. Monica, Sinabi ko sa'yo, na huwag ka nang gumawa ng gulo. Hindi mo ba ako pinapakinggan? Ethan, nababaliw ka na ba? Bakit mo nagawang saktan si Monica sa harap ko? Kayo ang mga baliw. Ito ang teritoryo ng Shen. Paano mo nagawang sa teritoryo ng Shen? Hawakan ng asawa ko. Anong asawa? Ethan, ikaw ang manugang ng pamilyang Ye. Isa lang siyang taga-sira ng pamilya. Isa lang siyang walang halaga, galing sa probinsya. Hahawakan ko siya ngayon. Anong gagawin mo tungkol doon? Ethan, maglalakas loob ka bang saktan ako? Hinawakan mo ang asawa ko, kaya dapat ka lang masaktan. Ethan, naniniwala ka ba? Agad kong ipapatigil sa pamilya Ye. Lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Shen. Anong pakikipagtulungan? Ang pakikipagtulungan ng pamilya Shen at pamilya Ye. Sa sandaling dinampuan mo, ang asawa ko. Lahat iyon ay kinansela. Ano? Tama ba ang narinig ko? Ang pamilya Shen at ang pamilya Ye, taunang pakikipagtulungan. Nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Paano nila basta itatapon? Ito ay talagang bugso ng galit para sa kapakanan ng babae. Mukhang si Ginoong Shen, hindi pinakasalan ang ina ng anak dahil lang sa bata. Talaga niyang inilagay ang babaeng ito sa sentro ng kanyang puso. HMM. Ganoon na lang ang ginawa ni Ethan para sa babaeng iyon. Ngunit, kung malaman ni Tat, natigil ang kooperasyon ng mga pamilya dahil sa akin, siguradong hindi niya ako palalampasin. Ethan, huwag kang padalos-dalos. Matagal nang magkaibigan ang ating dalawang pamilya, hindi natin basta maaaring putulin ang ugnayan dahil lang sa maliit na bagay. Maliit na bagay. Oo, isa itong maliit na bagay. Ethan, maaari akong humingi ng paumanhin kay Clara. Bukod pa riyan, hindi naman talaga siya nasaktan, di ba? Hindi talaga nasaktan. Ito ba ang tawag mong hindi talaga nasaktan? Mga gwardya. Dakpin siya. Ang ginawa niya kay Ginang Shen, bayaran ng 10 beses. Monica. Tia Miranda. Tia Miranda, iligtas mo ako. Nakatingin lang ba kayong lahat dyan? Bilisan nyo at iligtas ang dalaga. Tingnan natin kung sino ang magtataka. Pakawalan mo si Monica. Bitawan mo. Ikaw, Shen, narinig mo ba ako? Sabi ko, bitawan mo ang pamangkin ko. Mahina ba ang paghampas? Hindi ka ba kumain? Sige nga, Ethan. Sobrang kawalang galang mo sa pamilya Ye. Kung gayon, walang magiging masaya. Wasaki, lahat ng ari-arian ng pamilya Shen. Kung kulang ang puhunan ng pamilya Ye. Idagdag pa, lahat ng aking ari-arian sa ibang bansa. Naku po, MS, Ye, para sa pamangkin niya, isugal ang buong yaman. Para pabagsakin ng pamilya Shen. Ito na nga talaga ang digmaang pinansyal ng siglo. Sa lahat ng taon, mga negosyo ni Miranda sa ibang bansa ay umuunlad. Kahit pa ang pamilya Shen, ang pinakamakapangyarihan sa Veridia City. Kung magsama ang pamilya Ye at si Miranda para umatake, baka hindi kayanin ng pamilya Shen. Ethan, kalimutan mo na. CJ, lalaban tayo hanggang huli. Gusto kong makita kung pamilya Shen ba ang babagsak ngayon o pamilya Ye ang malulugi. May balita tayo. Dongchen Group, sa ilalim ng pamilya Shen, naabot ang daily trading limit at nasuspinde ang trading. Ano? Isa pang balita, ang kumpanya ng pamilya Ye sa Northwood ay bigong makuha ang bid at agad na nagsara. Ay, hindi. Diyos ko. Ang Firefly Group, kumpanya nito sa Northwood, ay agad ding nagsara. Ito. Ang mga kumpanyang ito, ang pundasyon ng mga industriya, ng pamilyang Shen at Ye. Paano sila basta nalang bumagsak? Ganyan. Hindi ito pwedeng magpatuloy. Kung hindi, mapapahiya ako sa pamilya Shen. Ethan, tigilan mo na. Huwag ka nang lumaban. Ginoong Shen, masamang balita. Narinig ni Shen na ang kumpanya ay nasuspinde at nalugi. Nagkaroon siya ng biglaang cerebral hemorrhage at dinala na sa ospital. Nakita mo na, Ethan. Habang nakikita mong ang pamilya Shen halos bumagsak, matapang ka pa ring lalaban sa akin. Ethan, mas mahalaga ang kalusugan ni Lolo. Huwag ka nang lumaban. NC. Kung magpapatuloy
Pareho tayong matatalo. Nakikiusap ako. Tumigil ka na. Ngayon ka lang marunong makiusap. Sige, pumapayag ako sa hiling mo. Lumuhod ka, at yumuko ng 3 beses sa sahig. Titigil ako. Clara, CJ, sang-ayon akong luluhod at hihingi ng tawad. Ngunit dapat ka ring mangako sa akin na tumigil ka agad. Hindi sapat ang pagluhod. Clara, huwag isiping malulutas ng pagluhod. Huwag ka nang mangarap. Ngayon, tutusukan ko 10 daliri mo hanggang mabasag. Kung hindi, di ko hahayaang huminto, Tia. talagang hindi. Clara, kaya ko to. Hindi ka dapat magsakripisyo para sa akin o saktan sarili mo. Pero, Ngunit ang mga ugat ni Matandang Shen ay pumutok na, at kayong dalawa, landian pa rin dito. Clara, hindi na kaya ng katawan ni Old Man Shen, at limitado na rin ang pasensya ko. 5. Kung di ka luluhod, tusukin kita, magpapatuloy away. 5. Clara, huwag mo siyang pakinggan. 4. nagdesisyon na kalusugan ni Grandpa ang pinakamahalaga. Basta't okay si Grandpa, wala akong pakialam sa akin. Huwag kang lalapit dito. Leo, pigilan mo tatay. Huwag papuntahin. Bitawan mo si Dad. Kayo na, pigilan niyo rin siya. Ethan, kalusugan ni Grandpa ang pinakamahalaga. Nakikiusap ako, kalimutan mo na ako. Hindi ko inasahan. Ang babaeng ito ay gagawin pala para sa pamilyang Shen. Monica, natuto na sila ng leksyon. Siguro, huminto na tayo. Paano natin gagawin yan? Tia Miranda, huwag kalimutan. Ang babaeng ito ay nagsumpa kay Danny. Gumaganti ako para kay Danny. Tama si Monica. Ilang tusok para kay Danny. Ay awa na. Ang kaso lang, bakit naawa ako sa babaeng ito? Tia Miranda, huwag magalit. Ginagawa ko ito upang basagin ang sumpa kay Danny. Patawarin ako, Diyos ko, upang basagin ang sumpa kay Dan at biyayaan siya ng kaligtasan. Danny, kailan ka muling makikita ni Tia Miranda? Danny, Tatay, anong ginagawa mo rito? Monica, kilala mo ba isang babaeng nagngangalang Clara Xu? Clara Zhu. Ako. Danny, ito na ba talaga ang aking Danny? Tatay, ano ang sinasabi? David, ano ang tinawag mo sa kanya? Danny. Ang aking mahal na anak. Tatay, nakita ka rin sa wakas. Danny, ano ang nangyari? Sabihin mo sa akin. Sino ang gumawa nito sa'yo? Clara, ayos ka lang ba? Siya ang nanakit sa kanya. Siya ang nanakit sa aking mommy, nang malubha. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Paano mo nagawa saktan siya ng ganito? Hindi, David. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang siya? Siya si Danny. Ito si Danny, ang kanyang kasalukuyang litrato. Lahat ng resulta ng investigasyon tumuturo sa kanya kapag nakumpirma na ang birthmark. Mapapatunayan na 100% na ang kasalukuyang Clara Xu ay si Danny. Talaga ka bang si Danny? Danny. Clara, Danny. Doktor, dali. Tumawag ng doktor. Iligtas ang Naku po, kasalanan ko lahat. Si Danny ko, nasa harap ko lang. Paano nangyari na di ko siya nakilala? Talagang di ako mapapatawad. Dapat ko na lang sirain ang aking mga mata upang magbayad puri kay Danny. Tama na, sa ganitong panahon, bakit mo sinasabi yan? Danny, dapat kang gumaling. Hinahanap ka ng tatay mo ng maraming taon, hindi ka pwedeng mapahamak muli. Tatay,
Tita Miranda, si Danny ay matagal na nawawala. Hindi tayo dapat umasa sa nunal para matiyak na siya. Hindi ito pwedeng magkamali. Ang nunal ni Danny at ng tita mo ay pareho ang hugis at pwesto. Ito ay isang natatanging genetic trait ng mga babae sa pamilyang Ye. Siya na nga si Danny. Pero ang nunal ng pamilyang Ye ay hindi naman sikreto. Maraming tao ang nakakakilala sa nunal. Hindi ba't maraming tao ang nagkunwaring may nunal dati? Paano kung sa pagkakataong ito ay may nagplano rin? Tatay, si Danny ang tanging biolohikal mong anak. Mahalaga ang paghahanap kay Danny. Hindi natin pwedeng maliitin. Bakit hindi tayo magpa-paternity test? Bakit pa kailangan? Siya ang aking Danny. Hindi nagkakamali ang kutob ko. Tita Miranda, kung mas malaki ang pag-asa, kay sigurado mo ngayon, paano kung malaman nating mali pala ito? Gaano kayo kalulungkot? At kung kumalat ang balita, baka pagtawanan ng ating pamilyang Ye. Naniniwala rin ako na siya nga si Danny. Ang pagdaragdag lang ng dagdag na seguridad ay hindi naman masama. Ayusin mo na ang paternity test ko at ni Clara. Opo. Tatay, kailangan ko pong gumamit ng banyo. Doktor, kumusta ang asawa ko? Nagising na ang pasyente. Gising na siya ngayon. Maaari mo nang puntahan. Ngunit siya'y mahina pa. Talaga, hindi siya dapat mabagaba. Huwag kang mag-alala, maingat ako. Danny ko, nakita ka rin ng tatay. Sa dami ng taon, sobrang nami-miss ka ni tatay. Tatay, ikaw ang tatay ko. Danny, siya nga ang tatay mo. Ako si Tita Miranda. Noong 4 na taon ka, kinuha ka palayo. Ang tatay mo at nangangarap makita ka. Kung hindi dahil sa birthmark mo ngayon, halos mawala ka ulit. Danny, kasalanan ko lahat. Danny, dahil pinahirapan kita ng husto. Danny, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mong bumawi ako, okay? Tita Miranda. Tatay. Ang birthmark na phoenix. Tita Miranda, lumaki ba ang maliit na phoenix sa leeg ko? Si Danny ang pinaka magandang maliit na phoenix. Siguradong magiging masaya siya habang buhay. Ang maliit na phoenix ng pamilyang Ye. Naaalala ko ang lahat. Ako si Danny. Kahanga-hanga, tunay na kahanga-hanga. Danny, naalala mo sa wakas. Naalala ko ang lahat. Hindi ako si Clara. Ako si Danny Ye. Tatay, bumalik na ako. Danny, aking mabuting anak. Bumalik ka na sa wakas. Naalala mo sa wakas. Tarantada ka. Bakit nagpapanggap kang maramdami? Makikita ko mamaya kung paano mo haharapin. Mabuti na't nandito ka na. Mabuti na't nandito ka na. Danny, aayusin ni tatay para sa'yo. Ang pinakamahusay na doktor kapag gumaling ka at pinayagan ng agad na magdaraos si tatay ng press conference para ipahayag ang iyong pagkatao bilang tagapagmana ng pamilyang Ye. At mga ari-arian ni Tia Miranda, ang mga ari-arian ko ay magiging sa iyo lahat. Danny, ang nangyari ngayong araw ay kasalanan ko lahat. Ako. Danny, maaari mo akong saksakin ng ilang beses. Sige na, hanggat kaya mo, patawarin ako. Kaya mo pa nga, patayin ako. Huwag mong gawin yan. Tia Miranda, Tia Miranda, Tia Miranda, alam kong nakakaramdam ka ng pagsisisi tungkol kay Danny. Pero, dapat nating hintayin hanggang makumpirma ang kanyang pagkatao bago pag-usapan ng iba pa. Maghintay ng ano? Naghintay na ako, 20 taon. Clara, siya si Danny. Clara, hindi siya. Ang Miss Ye. Anong sabi mo? Ang resulta ng pagsusuri ng pagkaama ay lumabas na. Ikaw at si Clara ay walang kaugnayan sa dugo. Paano ito posible? $100,000 ay nailipat na sa iyong kwenta. Dapat alam mo ang gagawin. Dapat alam mo.
Paano ito posible? Ang kanyang tatak ng kapanganakan ay natatangi sa aming pamilyang Ye. Naaalala pa niya ang mga bagay sa nakaraan. Paano hindi siya? Si Danny, ang pagsusuri ng pagkaama na ito. Ay may depekto. Walang problema kahit ano. Ang pagsusuri ng pagkaama ay ginawa ng direktor mismo na nagdala ng mga tao para gawin. At nandun ako buong oras. Talagang walang mali. Pisti, matalino ka talaga. Dahil alam mong ang pamilyang Ye ay naghahanap kay Danny. Sinadya mong magpatatak ng Phoenix para lokohin ako, tatay at si Tita Miranda. Tama na. Hindi ako nagsisinungaling. Nagsisinungaling ka pa. Sino nagpahintulot na sampailan siya? Hindi mali ang kutob ko. Siya dapat ang aki. Danny, ano ang mali sa ulat ng pagsusuri na ito? Agad tipunin ang lahat ng dalubhasa sa syudad at dalhin sila dito. Ayusin ang isa pang pagsusuri. Tiyahin Miranda, ang mga katotohanan ay narito na, sa harap mismo natin. Bakit hindi ka naniniwala na si Clara ay isa lang, isang material, isang manloloko, na nagbabalak mapasok sa mayaman. Ang kalusugan ng tatay ay lubha ng mahina. Hindi niya matiis ang labis na tuwa o lungkot. Nasaktan na siya nang una. Hindi na dapat magkaroon ng ikalawang beses. Tiyahin Miranda, mas mabuti pang huwag mo. Tumahimik ka. Hindi ko alam kung bakit ka sabik na itanggi na. Si Danny ay si Clara. Pero masasabi ko sa iyo, naniniwala ako sa kutob ko. At mas lalo akong nagtitiwala sa natural na ugnayan ng mga magkakamag-anak. Higit pa rito, kanina lang sa handaan, naramdaman ko na siya ay parang si Danny. Kung hindi ka nakialam, paano ko siya nasaktan ng ganito kalala? Tama si Tiyahin Miranda, gawa tayo ng isa pang paternity test. Siguradong malalaman mo na tama ako. Si Clara ay sinungaling lang. HMPH. Hindi mahalaga kung kaya kong pekay ng isang report ng test, kaya ko ring pekay ng pangalawa. Clara, hindi mo na mababawi ang iyong pagiging panganay na anak ng Ye family. Kung gayon, ay ayusin ang isa pang paternity test. Hindi kailangan ng test. Ang tunay na paternity test report ay narito. David, tama ako. Siya nga si Danny. Magsalita ka. Ano ba talaga ang nangyayari? Lolo, ang tunay na resulta ng paternity test ay napalitan niya. Sa susunugin sana niya ang tunay na report. Ang buong proseso ay naitala ko. $500,000 ang napunta sa account mo. Alam mo na ang gagawin. Dapat alam mo na. Huwag mong lady, ang aking mommy. Ang mommy ko ay ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Ye. Sino nag-utos sa'yo? Gawin ito. Magsalita ka. Ayaw magsalita, ha? Mga gwardiya. Dalhin siya palayo at bubugi kung hindi siya magsalita sa 1 oras. Putulin ang 2 niyang braso kung hindi siya magsalita sa 2 oras. Putulin ang 2 niyang dibdib. Magsalita na. Si Miss Yupo ang nag-utos nito. Walang hiya ka. Anong tapang mo? Tita Miranda, tatay, patawad. Nawala lang ako sa sarili ko. Takot lang ako na babalik si Danny. Natakot ako na babalik siya at kunin lahat ng sa akin. Kunin lahat sa iyo. Hindi mo deserve yan. Tita Miranda, huwag mo akong tawaging tita. Sa nakalipas na 20 taon, ang marangya mong pamumuhay, iyong mga alahas, at ang walang katapusang gastos ng pera. Lahat ng yan ay orihinal na kay Danny. Kung wala si Danny, maliit ka pa ring pulubi sa tabi ng basurahan. Danny, nasaan ka? Danny. Dahil sa awa, dinala kita dito para pumalit kay Danny para ma-enjoy mo ang 20 taon ng magandang buhay. Hindi mo tinanggap ang iyong posisyon at hindi ka nagpasalamat kay Danny. At naglakas loob ka pa talagang sabihin na kinukuha ni Danny ang gamit mo. Anong tapang mo? Magpasalamat. Paano ako magpapasalamat? Sa 20 taon, maingat akong nabuhay. Hindi ako naglakas loob magsuot ng kulay ube. Hindi ko nagalaw ang mga paintbrush. Kahit ang paborito ko, coriander, hindi ko tinikman. Dahil lang nagustuhan niya, hindi ko hinawakan. Araw-araw mong sinasabi, lahat ng sa akin ay kay Danny.
Kailangan kong magpasalamat kay Dan. Habang mas sinasabi mo yan, mas natatakot ako sa pagbabalik niya. Mas ninais ko pang mamatay siya doon, at hindi na bumalik sa pamilya Ye. Ikaw na walang utang na loob, wala kang pakiramdam ng pasasalamat kung ganoon. Bumalik ka sa pinanggalingan kung saan ka nararapat. Mga bantay, ilabas siya, basagin ang mga bahagi ng katawan niya at itapon sa tambakan. Opo, sir. Tatay, alam kong mali ako. Tita Miranda. Danny, paumanhin. Marami ka ng pinagdaanan. Kasalanan ko ang lahat. 20 taon na ang nakalipas. Dahil sa akin, sandali ng kapabayaan, ikay kinuha. At kalaunan, dahil pinalaki ko si Monica at dinala sa bahay. Nagdulot ito para masaktan ka, muli. Danny. Bawat isang pagkakamali, kasalanan ko ang lahat. Hindi ako nangangahas humingi, napatawarin mo pa ako. Hinihiling ko lang na bigyan mo ako ng pagkakataon para makabawi. Gagawin mo ba? Danny, ang iyong tiya, ay labis kang minahal mula pagkabata. Pagkatapos kang mawala, ay hinahanap ka niya, nabubuhay siya sa pagsisisi mula noon. Danny, para sa kapakanan ng iyong ama, bigyan mo sana ang iyong tiya ng isa pang pagkakataon, okay ba? Clara. Itay, dapat ka munang magpahinga. Kailangan ko ng oras para pag-isipan ang lahat. CJ, nirerespeto ko ang desisyon mo. Kung gayon, magpahinga kang mabuti. Sa ilang araw, makikipag-ugnayan ako ulit. Tara na. Ayos lang, Clara. Ikaw ngayon ay asawa na ni Shen. Nasa posisyon ka na kung saan hindi mo kailangang makonsensya sa sinuman kung ayaw mong patawarin sila. Walang sinuman ang makakapilit sa'yo. Mama, si tatay at ako ay palaging poprotekta sa'yo. Ethan, nakabalik ka na. Elnan. Tingnan mo itong pinta. Kumusta ang gawa ko? Wow, kahanga-hanga. Napala, nakalimutan ko palang. Sabihin sa'yo ang isang bagay. Alam mo yung pinturang langis na inayos mo dati. Nagustuhan talaga ito ni Ixie. Nakakatuwa naman yan. Gayunpaman, yung pintura ay binili sa mataas na halaga. Sino ang bumili? Binili ito ng pamilyang naibalik ng pamilya ye. Ma'am, ito ang kasunduan sa paglipat ng shares mula sa E-Corporation. Nakakatanggap lang na ilipat na nito ang 100% ng E-Corporation's shares sa iyong pangalan. Ano, binigay pa nila ang buong E-Corporation. Opo, simula ngayon, ikaw na ang magiging nag-iisang may-ari at tagapagpasya. Nitong nakaraang linggo, inilipat ng pamilya ye ang lahat ng ari-arian, stocks at alahas sa iyo lahat at ngayon, ibinigay din sa iyo ang E-Corporation. Natatakot ako na ang iyong ama at si Aunt Miranda ngayon ay may isa na lang na ari-arian. Ethan, may oras ka ba? Maaari mo bang samahan ako pabalik sa lugar ng pamilya ye? Siyempre, basta kasama ka, laging may oras. Ang painting na ito ay naibalik ng maayos. Walang bakas ng pagkukumpuni. Ang galing ni Danny sa pag-restore ay umabot na sa kasakdalan. May talento sa sining si Danny. Mula pagkabata, maliksi rin ang kanyang mga kamay. Ang Danny ko ay talagang kahanga-hanga. Salamat sa papuri. Danny, nakakatuwa. Sa wakas, bumisita ka. Sa totoo lang, nandito ako ngayon para isauli ang kasunduan sa paglipat ng shares. Danny, huwag mo naman itong gawin. Bigyan mo ako ng pagkakataon na magbayad kasalanan. Akala mo ba? Dahil hindi ko ibinigay ang mga ari-arian ko. Hindi ako totoo. Sa katunayan, lahat ng akin ay nailipat na. Sa pangalan mo noon pa man, natakot lang akong baka madumihan mo ako. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Bukod pa riyan, hindi ko alam paano paandarin ang E-Corporation. Sayang lang kung ibibigay sa akin. Kayong dalawa na lang ang kumuha ng E-Corporation. Pagkatapos ng lahat, miyembro din ako ng pamilya ye. Kung kumita ang kumpanya, kailangan mo akong bigyan ng dibidendo, ha? Danny, sinasabi mo ba na mapapatawad mo kami at babalik ka sa pamilya ye? Dad, Aunt Miranda, gusto ko nang umuwi. Aking mahal na anak. Danny, ang Danny ko. Sa wakas ay nandito ka na.
CJ, papagabi na. Mayroon pa tayong importanteng usapan na pag-uusapan. Tama, Dad, Aunt Miranda. Ngayong Mid-Autumn Festival, si Ethan at ako ay espesyal na sumundo sa para sabay-sabay tayong pumunta sa Shen family para sa reunion dinner. Buti. Nakakatuwa. Halina kayo, magdiriwang tayong lahat. Sa isang reunion dinner. Hahaha. Tagay.